Pag mayroon tayong gustong bilhin, kunyari gusto ko magkaroon ng kotse, dapat pinaplano. Gawa ka ng isang listahan. Sa, kunyari 2025 ngayon, sa 2026 kailangan mabili ko na to. So siguro mas maganda kung ang gagawin natin, January 2025, mag-start na po tayo magtabi. Kunyari sumasahod tayo ng 20,000 a month. Hindi naman na siguro masama kung yung 5,000 itabi natin para doon sa pangarap na gusto natin mabili. Karamihan kasi sa atin, kapag sumahod na tayo ng 20,000 pataas, pupunta na kaagad doon sa mga car dealer, doon sa mga kung saan pwede silang kumuha ng mga sasakyan. Tapos kukunin nila yon magma-monthly. Hindi muna pinag-isipan. Akala niya dahil nag-down na siya ng 50,000, magma-monthly na lang ako ng 7,000 or 10,000. Akala niya ay okay na. Ay nung nakalimang buwan pa lang siyang hulog, biglang may nagkasakit sa pamilya. O paano ngayon? Mayroon tayong binabayaran na billing ng tubig, kuryente, bill ng ating internet, tapos sasabay yung bill ng kotse, ay yung pangkain natin. Kaya karamihan, nahahatakan. Yung nahatak sa yung sasakyan, nag-down ka na doon, naghulog ka pa doon. Ay kung yung pinang-down mo, tsaka yung naihulog mo sa loob ng 5 buwan, ay inipon mo yon at bumili ka ng kahit second hand, at least ay sayo na yon at wala ka nang iniisip na babayaran. Mas ano po yon, mas maganda po yon na ideya. Kaya karamihan po sa atin nakakaranas ng stress, nakakaranas ng kagipitan dahil doon sa ating mga desisyon na hindi natin pinag-iisipan. Go lang tayo ng go, din muna natin pinag-iisipan at hindi muna tayo nagkakaroon ng pagko-compute. Pagka ganyan po, na mayroon tayong gusto ma-achieve na isang bagay, talagang unang-una po, mas maganda po yung mag-compute muna tayo, pag-isipan natin, i-check muna natin yung pamilya natin kung healthy lahat sila. Meron ba tayong other sources na pagkukunan if ever may nagkasakit sa atin at mayroon tayong binabayaran na ganito. Yun po ang iisa na kung bakit karamihan po sa atin